Good morning, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang text natin sa araw na ito ay John 11:25. Sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang manampalataya sa akin, kahit siya ay mamatay, siya ay mabubuhay." Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. So, ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay pinatutunayan na He is the God of the living, not of the dead. Siya ay Diyos ng mga buhay, hindi mga patay. Sinasabi dito na 1 Corinthians 15:51, "Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump." Malinaw na malinaw ang salita ng Diyos dito na ang manampalataya sa Panginoong Jesus ay muling mabubuhay, bibigyan ng buhay dahil si Jesus ang buhay. Amen. Anong mensahe dito? Sinasabi dito, ang kaligtasan ng tao na sino man sumampalataya sa Panginoong Jesus ay natapos na. Sa krus ng Kalbaryo, bago mamatay ang Panginoong Jesus, siya ay sumigaw, "It is finished." Tapos na. Ibig sabihin, hindi na natin kinakailangang magsakripisyo pa, magpenitensya, sakta ng katawan, hanggang sa magkasakit ka. Ang problema mo ngayon ay ang iyong sarili. Hindi na, tinubos na tayo. Hindi mo na kinakailangan saktan pa o magsakripisyo pa. Ang kinakailangan mo ay manampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, at gumawa ka ng mabuti, maglingkod sa Kanya. Ito ang totoong sakripisyo na gagawin mo. Hindi yung ano-anong ginagawa mo, sinusugatan mo ang sarili mo, pagulong-gulong ka, hindi mo alam mo kung nasisira ulo mo. Ang pananampalataya, ang sakripisyo sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang salita. Buksan mo ang Biblia, mag-aral ka, at makihalo ka sa mga nagba-Bible study, at ipamuhay mo, umpisahan mo sa pamilya mo. Huwag mong gutumin ang pamilya mo na kung ano-anong ginagastos mo, yung pamilya mo walang makain. Magtrabaho ka ng husto, ito ang totoong sakripisyo. Magpakasakit ka alang-alang sa ikabubuhay ng pamilya mo. Ito ang ginawa ng Panginoong Jesus na halimbawa sa atin. It is finished. Ang kaligtasan ay tapos na. Kinangker niya ang kamatayan at ang kasalanan. Saan? Sa krus ng Kalbaryo. Ipinako niya ang lahat ng kasalanan natin, na upang kung manampalataya ka, tanggapin mo siyang Diyos at tagapagligtas. Ikaw ay maliligtas, at ang pangako niya, hindi lang ikaw, 10 ng iyong pamilya. So, hindi kinakailangan matigas ang ulo natin. Ang kailangan natin ay wisdom, ang katalinuhan na nagmumula sa Diyos. Nasaan? Katabi mo na, ang tagal, inaamag. Yang Biblia mo, nandyan, sa sulok lang, hindi mo binabasa. Bakit? Kasi inuuna mo yung pansarili mo. Pagkatapos, pagdating ng isang taon na naman, Abril, magpipinitensya ka na naman, hindi ka kakain, kung ano-anong pinagagagawa mo sa buhay mo. Wala ka naman nasusunod sa salita ng Diyos. Hindi mo alam ang salita ng Diyos. My people are being perished and destroyed because of lack of knowledge. Maglalaho ka, mawawala ka. Wala kang kabuluhan sa mundong ibabaw. Amen? Hallelujah. So, anong gagawin natin? Hebrew 12:2, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God." Ano ibig sabihin? It is finished. He's on the throne. Ang Panginoong Jesus ay nasa trono, sa kanang kamay ng Panginoon Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos at si Jesus ay iisa. Amen? Naintindihan mo ba? Na kung tinanggap mo si Jesus, nasa sa iyo ang Ama, nasa sa iyo ang Espiritu Santo na magre-resurrect sa iyo. Siya ang pag-asa natin. Ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang Espiritu Santo, sila iisa. Hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay. Lagi silang magkasama simula sa creation. Ando na sila. Nagsalita ang Diyos, ang salita si Jesus. At kumilo sa Espiritu Santo, binigyan ng buhay. Let there be light, nagkaroon ng light. Nagkaroon ng lahat. Lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil sila iisa, ang tawag ay makapangyarihan Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. So, tapos na.
We are free. Kung pinalaya ka ni Jesus, you are free indeed. Totoong pinalaya ka na. At totoong mabuhay ka na sumusunod kay Kristo. Amen? Ano pa ang ibig sabihin ng resurrection ni Jesus? Huwag ka na maghanap pa ng mga litrato o rebulto. Ang tomb, ang libingan ni Jesus ay empty. Empty tomb ang tawag. Wala na si Jesus doon. Si Jesus ay nasa trono na ng Ama. Ay ano pang pinaghahanap mo? Gusto mong sumamba, hahanap ka. Ay ang Diyos ay Espiritu. Sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Sa puso mo. Hindi kung saan ka nakatingin at dasal ka ng dasal, nabaksakan ka, patay ka. Hindi ganoon. Ang totoong pagsamba, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Tanggapin mo si Jesus, ang Espiritu Santo ay sumasa iyo. So, wala ka ng problema sa pagsamba. Dumalangin ka ng taimtim sa Diyos.